mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about exposed or be exposed. And our scripture is all about 2 Samuel chapter 11, NIV version. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besides Rabbah, but David remained in Jerusalem. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is tungkol sa kasalanan ni Haring David nang siya ay napatangay sa tukso at nagkaroon ng relasyon kay Bathsheba, asawa ni Uriah. So, pinapakita nito kung paano ang isang maling desisyon, bunga ng katamaran at pagiging idle ay nagbunga ng sunod-sunod na kasalanan, kabilang ang pagtataksil at pagpatay. Ang istoryang ito ay nagtatapos sa pagpapakita ng Diyos ng kanyang hustisya sa pamamagitan ng pag-expose sa kasalanan ni David. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is idleness leads to evil. So, ang kasalanan ni David is nagsimula sa kanyang pagiging idle. Kumbaga, sa halip na makipaglaban kasama ang kanyang mga sundalo, si David ay nanatili sa kanyang palasyo at doon nagsimula ang kanyang pagkakasala. So, yung katamaran or yung katamaran at kakulangan ng tamang layunin ay nagbubukas ng pinto para sa kasalanan. Kung si David ay naging abala sa paggawa ng kabutihan at pagtupad sa kanyang tungkulin bilang hari, malamang na hindi siya nadala sa tukso. So, pinapakita ng aral na ito ang kahalagan ng pagiging produktibo at nakatuon sa mga mabuting gawain upang maiwasan ang tukso at kasalanan. Second, sin gives birth to more sin. So, yung kasalanan ay kadalasang hindi natatapos sa isang pagkakamali lamang. Kumbaga, ito ay nagbubunga ng mas maraming kasalanan at matapos yung kanyang kasalanan kay Bathsheba, si David ay nagplano ng mas matinding kasalanan kundi ang pagpatay kay Uriah. Kumbaga, upang takpan ang una niyang naging kasalanan. So, yung pagsisikap na itago ang kasalanan ay nagdudulot ng mas maraming kasalanan at ito ay nagpapalayo sa atin mula sa Diyos. So, pinapakita ng kwento ni David na ang hindi agarang pag-amin at pagtigil sa kasalanan ay nagdudulot ng mas malaking kapamahakan. So, last teaching is God likes exposed. So, sa kabila ng pagtatangka ni David na itago ang kanyang kasalanan, sa huli ay in-expose ito ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Nathan. So, ipinakita nito na ang Diyos ay hindi pinapayagan ng kasalanan na manatiling nakatago. Bangko sa tamang panahon, ang lahat ng kasalanan ay ilalantad. Kasi ang alam naman natin, ang Diyos ay makatarungan at nais niya tayong humarap sa ating mga pagkakamali upang ituwid ang upang ituwid ito. So, yung mga aral na ito na tinuturo sa atin na ang pagtatago ng kasalanan ay walang may idudulot na mabuti at sa halip ay magdadala lamang ng kahihiyan at kapahamakan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application natin is be busy doing good. So, ang pinakamaibsang paraan pala upang maiwasan ang tukso at kasalanan ay ang pagiging abala sa paggawa ng kabutihan. So, kapag tayo ay nakatuon sa ating mga gawain, lalo sa mga bagay na may kinalaman sa paglilingkod ng Diyos at sa kapwa, tayo ay nagiging malayo sa mga pagkakataon na magkasala. So, yung paggawa ng mabuti ay hindi lamang naglalayo sa atin mula sa tukso, kundi nagpapalapit din sa atin sa Diyos. So, katulad ni David na dapat ay kasama niya ang kanyang mga sundalo, tayo rin dapat maging abala sa mga mabubuting gawain upang hindi mahulog sa kasalanan. So, pangalawa is do not be a hypocrite. So, yung pagiging hipokrito o ang pagtatago ng ating mga kasalanan habang nagpapakita ng kabanalan ay isang anyo ng kasalanan na lubos na kinakamunihan ng ating mahal na Diyos. Sa halip na itago ang ating mga kasalanan, mas maigi or dapat tayong maging tapat at bukas
sa ating mahal na Diyos, humingi ng kapatawaran at ituwid ang ating mga pagkakamali. Kasi ang pagpapakita ng kaibahan ng ating mga sinasabi at ginagawa ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkawala ng tiwala ng iba sa atin. So yung pagiging tapat at totoo sa halip na maging hipokrito ay nagpapakita ng tunay na pagsunod sa Diyos. So last application is expose or be exposed. So kapag tayo ay nagkasala, mas mabuting tayo mismo ang magtapat at mag-expose ng ating kasalanan sa Diyos kaysa hintayin pa ito ay ilantad ng iba o ng Diyos mismo. Kasi ang pagtanggap sa ating mga pagkakamali at paghingi ng tawad ay nagpapakita ng ating kababaang loob at tunay na pagsisisi. So kapag hindi tayo or hindi natin ito ginawa, darating ang panahon ng ating mga kasalanan ay ilalantad sa paraang maaaring magdulot ng kahihiyan at kapamakan sa atin. So, mas mainam na tayo mismo ang magpapakumbaba at magtapat kaysa hintayin ang pag-expose ng Diyos sa atin. So, dadako na po tayo sa ating discussion. So, ang ating discussion is our last part and our discussion is all about why do we need to repent as soon as possible before it is too late. So, para sa akin, ang agarang pagsisisi ay mahalaga upang maiwasan ang patuloy na paglawak ng kasalanan at mga kahihinatnan nito. So, yung kasalanan kapag hindi agad inamin at tinigil ay nagbubunga ng mas maraming kasalanan at mas malalim na pagkakalayo sa ating mahal na Diyos. So, yung kagustuhan ng Diyos ay ang ating agarang pagbalik loob sa Kanya upang tayo ay Kanyang patawarin at ituwid. So kapag tayo ay nagkasala at hindi agad nagsisisi, lumalaki ang pagkakataon na tayo ay mapapalayo sa Kanya at maging biktima ng mga kahihinatnan ng ating kasalanan. So yung pagpapabaya sa ating kasalanan ay maaaring magdala ng kapahamakan, hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa atin. So yung mabilis na paghingi ng tawad at pagtalikod sa kasalanan ay nagdadala ng kapayapaan at muling pagpapala mula sa Diyos. Siyempre, ang ating relasyon sa Diyos ay nagiging mas matatag kapag tayo ay mabilis na nagsisisi sa ating kasalanan, sa ating mga kasalanan. So, yung pagsisisi ay isang palatandaan ng ating tunay na pagmamahal at paggalang sa Diyos. Huwag natin hintayin na ang ating kasalanan ay magdala ng mas malubhang kahihinatnan. Sa halip, magtapat tayo agad at magbalik loob sa Diyos upang tayo ay Kanyang patawarin at bigyan ng bagong simula.